Maligayang pakikinig sa Mini Bible College. Ang pag-aaral na ito ay pagsusuri ng buong kasulatan mula sa Henesis hanggang Pahayag na nagbibigay diin sa personal at devosyonal na aplikasyon ng lahat ng mga aklat sa ating buhay. Kung nakasama ka namin magmula sa simula ng aming pagsusuri, sa nakalipas na 70 sesyon, sinuri natin ang buong Lumang Tipan. Ngayon, sisimulan natin ang ating pagsusuri sa ika-70 sesyon na pagsusuri sa Bagong Tipan. Planuhin mo ngayong samahan kami sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ito na ang ating guro para sa ating programa sa sandaling ito na may bilang NTS 1 at pinamagatang ang pinakadakilang aklat sa buong mundo. Mula sa Mini Bible College, atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Halley. Mga mahal naming tagapakinig, nalalaman kong marami po sa inyo ang nakasama ko na sa pagsusuri po natin sa Lumang Tipan. Ngunit marami din po sa inyo ang hindi pa. Kaya naman kung hindi pa kayo nakasama sa pagsusuri dito po sa Lumang Tipan, maligayang pakikinig po dito sa Mini Bible College. Natapos na po natin ang pagsusuri dito po sa 39 na aklat ng Lumang Tipan at sisimulan po natin ngayon ang ating pagsusuri dito po sa 27 aklat ng Bagong Tipan. Ang layunin po ng pagsusuring ito ay ang bigyan ka ng pagpapakilalang kaalaman at pangkalahatang ideya sa buong banal na kasulatan at sa bawat aklat nito, upang sa ganoon ay matutunan mong sagutin ang mga katanungang tulad po nito. Ano ang sinasabi nito? Ano ang kahulugan nito? Ano ang halaga nito sa akin? Papaano ko magagamit ang mga katotohanan ito sa aking pansariling buhay? Ngayon magpatuloy po tayo. Natutunan po natin na ang 66 na aklat nitong banal na kasulatan ay nahahati po sa 10 magkakaibang pangkat. Hindi po batay sa panahon ng pagkakasulat nito, kundi batay po sa nilalaman ng mga ito. Sa Lumang Tipan ay mayroong 5 aklat ng kautusan at mayroong 12 aklat ng kasaysayan na sinusundan naman ng 5 aklat ng mga tula. Nagtatapos ang Lumang Tipan sa mga aklat po ng pangunahing propeta at di pangunahing propeta. Ito po ang 5 grupo o klasifikasyon ng mga aklat dito po sa Lumang Tipan. Ang mga aklat naman ng Bagong Tipan ay nahahati din po sa 5 grupo o kaya klasifikasyon. Una, mayroong 4 na mga ebanghelyo o talambuhay ni Kristo. Mayroong isang aklat ng kasaysayan, ang aklat po ng mga gawa. Pagkatapos ay ang mga sulat ni Apostol Pablo na sinasabi ng ilan ay 13 habang ang iba naman ay 14, depende kung si Pablo nga ba o hindi ang sumulat para po sa aklat ng Hebreo. Sumunod po dito ay ang mga pangkalatang sulat na sinulat po ng iba't ibang mga may akda para po sa pangkalatang grupo ng mga mananampalataya. Nagtatapos po ang Bagong Tipan sa aklat po ng Pahayag. Ang mga ito ang 5 klasifikasyon o grupo ng mga aklat dito po sa Bagong Tipan. Mga mahal naming mag-aaral, uunahin po nating suriin ang 4 na aklat ng ebanghelyo dito po sa Bagong Tipan. Ang mga ebanghelyo po ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Lagi kong sinasabi po sa ating pagsusuri sa Lumang Tipan na anumang aklat ang ating sinusuri, ito po ang pinakadakila at pinakamahalaga at ang aking paborito. Ngayon nandito na po tayo sa 4 na ebanghelyo, ang pinakamahalagang bahagi ng banal na kasulatan. Tunay po na ang aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ang puso ng banal na kasulatan dahil ito po ay tungkol sa Panginoong Jesucristo at ang 4 na mga aklat na ito ay ang talambuhay ng ating Panginoon. Yamang ang banal na kasulatan ay tungkol po kay Jesucristo at ang mga aklat na ito ay ang kanyang mga talambuhay. Tunay nga na nasa puso na po tayo ng Biblia habang pinapag-aralan po natin ang mga ito. At ang mga aklat na ito
ay ang tunay ko pong mga paborito. Sa pagsisimula po ng ating pagsusuri dito po sa aklat ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan, nais kong sabihin po sa inyo na hindi ito maladalubhasang pag-aaral, kundi isa itong devosyonal na pag-aaral sa salita ng Diyos. Habang isa-isa po nating sinusuri ang 27 aklat ng Bagong Tipan, ang aking bibigyan ng diin ay ang devosyonal na mensahe ng bawat aklat. Palagi kong tatanungin, ano ang sinasabi ng may akda sa aklat na ito sa banal na kasulatan? Ano ang ibig niyang sabihin at ano ang halaga nito sa akin? Hindi ko po tatalakayin ang mga bagay na madalas mong makita kapag mayroon kang malalim na pag-aaral sa banal na kasulatan. Magtatanong lang ako ng mga katanungang ano ang halaga nito sa atin kung saan tayo ay nabubuhay sa araw-araw. Ito po ang tinatawag kong personal at devosyonal na aplikasyon nitong banal na kasulatan. Napakalawak po ng pagsusuri sa buong 27 aklat nitong Bagong Tipan. At ang hangad ko pong magawa sa ating pagsusuri ay ang madala at maipakita sa inyo ang mga mahalagang bahagi po nito. Sa ating pagsusuri sa Lumang Tipan, dinala ko kayo sa bahagi po ng Lumang Tipan na mayaman sa devosyonal na nilalaman. Sa makatuwid, ituturo ko sa inyo ang mga mahalagang talata dito po sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Susubukin kong bigyan kayo ng kabatiran sa mga talatang ito sa pamamagitan po ng pagtatanong habang binabasa ninyo ang mga ito. Kapag wala kang nais masumpungan sa iyong pagbabasa nitong Biblia, wala ka rin talagang masusumpungan. Ngunit kung mayroon kang hinahanap sa pagbabasa mo ng banal na kasulatan, makakahanap ka ng mga mahalaga at devosyonal na kaalaman na siyang babago sa iyong buhay. Sa pagsisimula po ng ating pagsusuri dito po sa Bagong Tipan, nais kong sabihin sa inyo ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, pag-aralan mo ang banal na kasulatan. Na nagugulat ako kapag may mga nakikilala akong mga tao na may mataas at malawak na kaalaman sa maraming bagay, ngunit pagdating po sa banal na kasulatan, wala silang alam. Madalas itanong po ni Jesus ang tanong na ganito, hindi mo nababasa? Totoong maraming mga tao ang hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Kapag napag-uusapan po ang tungkol sa banal na kasulatan, maraming mga tao na may mataas na pinag-aralan ang madalas mapahiya. Nang sinabihan po ni Apostol Pablo si Timoteo na pag-aralan niya ang banal na kasulatan, gumamit po si Pablo ng salita na ang literal na kahulugan ay pagsumikapan mo. Ginamit po ang diwang ito sa pag-aaral ng arkitektura, medisina, abogasya at iba pa. Ito po ang diwa ng pag-aaral para po sa ating magiging karera sa hinaharap. Tunay po nating pinagsusumikapan ang pag-aaral sa mga bagay-bagay na ito, ngunit pagdating po sa pag-aaral ng banal na kasulatan, hindi po natin gaanong pinagsusumikapan ang pag-aaral po nito. Iniisip po natin na kapag inilagay natin ang kasulatan sa ilalim ng ating unan, tatagas ang nilalaman nito sa ating utak at magkakaroon tayo ng pagkaunawa sa banal na kasulatan. Mali po yun. Ang kasulatan ay kailangang pag-aralan, pagnilay-nilayan, upang ang pag-aaral na ito ay maging iba kaysa sa ibang mga pag-aaral ng kasulatan. Ang tanong ko po ay, gaano kalaking pagsisikap para po sa pag-aaral na ito? Gaano kahabang panahon? Hinihikayat ka naming samahan kami sa bawat pag-aaral na gagawin po natin dito po sa pagsusuri sa buong Bagong Tipan. Kaibigan, hinihikayat kitang time mo ring basahin ang Bagong Tipan at ingin mo sa Diyos na mangusap siya sa iyo. Pakinggan mo ang mga araling ito na mayroong layunin na maituro mo rin sa iba ang mga aral na iyong matututunan. Sinabi rin po ni Apostol Pablo kay Timoteo dito po sa Aklat ng 2 Timoteo, Kabanatang 2, Talatang 2. Basahin ko po at pakinggan ninyo. At ang mga bagay na inyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. Napakaliwanag po nun. Inaasahan ko po na ituturo mo rin sa iba ang iyong mga matututunan
dito po sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang mga bagay na may tuturo ko sa iyo ay ituro mo sa iba na magtuturo din sa iba pang mga tapat na mga tao. Sa ganito pong layunin at hangarin, nabuo po ang kursong ito ng pag-aaral nitong Biblia. Hangarin kong makita ang mga tao na nag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na kumikilos sa puso po ng mga tao. Sa ating pagpapatuloy, mga mahal naming tagapakinig, sa aklat po ng Roma, Kabanata 10, talatang 17, sinulat po ni Apostol Pablo ang ganito, "Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo." Papaano po nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao? Ayon po kay Apostol Pablo, ang pananampalataya ay nanggagaling sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, nang isinulat ito ni Apostol Pablo, karamihan po sa mga tao ay hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Wala po sila mga kopya ng kasulatan kagaya po ng mayroon tayo sa ngayon. Sinabi po ni Pablo, kung patuloy kayong makikinig ng salita ng Diyos, ang himala ng pananampalataya ay mangyayari sa inyong puso. Bilang mga tao na nagnanais lumago sa ating pananampalataya, gamitin po natin ang mga salita ni Pablo sa ganito pong pamamaraan. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng kasulatan. Habang pinapag-aralan mo ang banal na kasulatan na may saluubing sundin at ipamuhay ang sinasabi nito, makakaranas ka ng dakilang himala. Maaaring ang pananampalataya ay dumating sa iyo habang inaaral mo itong banal na kasulatan. Sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos na dapat nating asahang mangyari ang himala ng pananampalataya. Kaya't dalangin ko na marami po sa inyo ang magbalik loob sa Diyos habang sinusuri po natin ang bagong tipan. Habang pinag-iisipan mo ang mga aral na iyong natutunan, dalangin kong ikaw ay maipanganak na muli kay Kristo. Mga kaibigan, nais kong ibahagi po sa inyo ang aking sariling karanasan kaninang umaga lamang. Bago ako nagsimula sa pagtuturo sa ating aralin para sa araw na ito, nakatanggap po ako ng tawag mula po sa isang negosyante. Isa po siya sa mga nag-aaral ng kursong ito. Siya po ay nagbalik loob sa Diyos habang binabasa niya ang banal na kasulatan. Siya po ay naipanganak na muli. Ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ngayon ay walang iba kundi si Jesucristo. Ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ngayon ay walang iba kundi si Jesucristo. Ang kaligtasan kanyang nararanasan at ang misyon na pinaniniwalaan niyang kaloob sa kanya ng Panginoon. Isang oras bago ko sinimulan ang pagtuturo sa araling ito, tumawag siya at sinabi niya, nais kong manalangin na kasama ka sa pamamagitan ng telepono na sana may mga tao rin sa klase mo na kagaya ko na magbabalik loob sa Diyos habang pinapag-aralan din nila ang salita ng Diyos. Kaya naman mga kaibigan, ang layunin ko at panalangin ko habang magkakasama po nating sinusuri ang banal na kasulatan na sana marami po sa inyo ang makaalam ng katotohanan at kayo po'y magbalik loob sa Diyos habang binabasa po natin ang kanyang salita. Habang inaaral po natin ang mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan, kailangan po nating maunawaan na ang mga ebanghelyo ang pinakamahalagang bahagi ng banal na kasulatan dahil si Jesucristo ang pinakamahalagang bahagi ng salita ng Diyos. At ang mga ebanghelyong ito ay kanyang banal at kinesihang mga talambuhay. Habang binabasa mo ang ebanghelyo ni Lucas, matutuklasan mo ang usapin ni Jesus at ng kanyang mga apostol sa huling bahagi po ng kanilang pagsasama dito po sa lupa. Pagkatapos po ng kanyang pagkapako sa krus at pagkabuhay na magmuli, sa usaping ito, sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang bagay tungkol po sa kasulatan na nagbukas sa kanilang pangunawa tungkol po sa salita ng Diyos. Ang mga taong ito, bagamat nakasama nila si Jesus sa loob po ng 3 taon, ay higit na nakakaunawa sa kasulatan. Ang kasulatan ay naging saradong aklat para sa kanila. Ngayon, ano ang nagbukas sa kanilang pangunawa dito po sa salita ng Diyos?
Sinasabi po sa Lucas, kabanatang 24, talatang 27. Sinabi po ang ganito, "At magmula kay Moses at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan." At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang mga salitang sinabi ko sa inyo habang kasama ko pa kayo, na ang lahat ng bagay na nakasulat sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga salmo tungkol sa akin ay kailangang matupad." Pagkatapos binuksan niya ang kanilang pangunawa upang maintindihan nila ang kasulatan. Makikita mo, mahal naming tagapakinig, na hindi po mauunawaan ng mga tao ang kasulatan hanggat hindi nila nauunawaan ang katotohanan ito tungkol po sa salita ng Diyos. Ang buong kasulatan ay tungkol kay Hesukristo. Ang banal na kasulatan ay hindi kasaysayan ng sibilisasyon. Hindi rin po ito aklat para po sa mga pinagmulan. Hindi rin po ito aklat para po sa mga agham. Hindi rin po ito aklat para sa agham. Ang banal na kasulatan ay aklat para po sa kaligtasan. Ang kasulatan ay aklat para po sa katubusan. Bibigyan po tayo ng banal na kasulatan ng makasaysayang konteksto para po sa ating tagapagligtas at kaligtasang ipagkakalob niya. Bibigyan po tayo ng banal na kasulatan ng makasaysayang konteksto tungkol po sa dumating na manunubos ng mundo. Ito po ang nilalaman ng salita ng Diyos. Nang marinig ito ng mga apostol sa unang pagkakataon, naintindihan po nila ang banal na kasulatan. Nangangahulugan ito na si Hesukristo ang siyang susi ng salita ng Diyos. Siya ang puso para po sa pagkaunawa sa kasulatan, at ang apat na mga ebanghelyong ito ay kanyang talambuhay. Sa makatuwid, habang inaaral po natin ang apat na ebanghelyo, pinag-aaralan po natin ang pinakapuso ng banal na kasulatan. Nais ko rin pong simulan ang ating pagsusuri sa pagsasabing ang lahat ng ating doktrina o teolohiya ay dapat na magsimula sa pinakadakilang pahayag ng katotohanan na ipinagkaloob po ng Diyos sa mundo. Ang lahat ng ating teolohiya ay dapat magsimula kay Hesukristo. Sinabi po sa atin sa unang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan, talatang 18, nagsasabi po ng ganito, "Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya." Ang mga salitang ito, mga giliw kong tagapakinig, ay orihinal na naisulat po sa wikang Griego. May isang salita na binaybay sa mga letrang E-X, E-G-E-S-I-S. Ang unlaping X sa salitang Griego ay nangangahulugang palabasin. Nangangahulugang ito ng pagpapalabas sa lahat po ng nilalaman o katotohanan ng isang talata. Kung palalabasin mo mula sa isang talata lahat ng nilalaman itong katotohanan, ang prosesong ito ay tinatawag na exegesis. Huwag mong basahin sa isang talata ang bagay na wala sa nasabing talata. Huwag na huwag mo itong gagawin. Hindi po natin dapat gawin ito. Tanging ang mga katotohanang nilalaman ng talata ang dapat po nating ilabas. Huwag po nating basahin ang mga kaisipang wala naman sa talata. Mga mahal naming mag-aaral, nais ko kayong bigyan ng hamon. Yamang ang kasulatan ay tungkol po kay Hesukristo. Hanapin niyo si Hesukristo sa inyong pagbabasa ng banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay hindi aklat para po sa paghahanap ng mga makaagham na kaalaman tungkol sa pinagmulan. Datapwat, sinabi ko rin na ang tala ng kasulatan tungkol po sa paglalang ay sumasang-ayon sa agham. Ngunit mas mahalagang katanungan ay ganito po. Ang agham ba ay wasto ayon sa banal na kasulatan? Gayunpaman, ang tema ng kasulatan ay hindi mga pinagmulan o paglalang. Ang banal na kasulatan ay tungkol po walang iba kundi kay Hesukristo. Sa makatuwid, habang binabasa mo ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang apat na ebanghelyo, basahin mo ito upang makita mo si Jesus. Basahin mo ang banal na kasulatan upang maintindihan at maipamuhay mo ang kaligtasang dala-dala ni Jesus
sa pagparito niya dito po sa mundo. Nang sinabi po ni Juan sa kabanatang 1, talatang 18, walang sino bang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Dito po ay ginamit ni Juan ang salitang exegesis. Sinabi po sa atin ni Juan na wala pang nakakita kailanman sa Diyos, ngunit ipinakita ni Jesus ang Diyos. Inilabas ni Jesus mula po sa presensya ng Diyos ang lahat ng katotohanang maaring maintindihan ng mga tao tungkol po sa Diyos. Ngayon, kung ito po ay totoo, nangangahulugan ito na si Jesucristo ang pinakadakilang pahayag ng katotohanan na naibigay po sa sangkatauhan. Lahat ng sinabi niya, lahat ng ginawa niya, at lahat ng tungkol sa Kanya ay mga pahayag ng Diyos. Sa lahat po ng ginawa, sinabi at tungkol sa Kanya, ipinapahayag po ni Jesus ang Diyos. Si Jesucristo ang pinakadakilang kapahayagan ng Diyos na nakita ng mundo. At nangangahulugan ito na pag-aaralan na po natin ang puso ng banal na kasulatan dahil ang 4 na ebanghelyo ay mga aklat na nagsasabi sa atin ng tungkol sa Panginoong Jesucristo na nagpahayag tungkol sa Diyos. Isaalang-alang po natin ang pang-18 talata nitong unang kabanata ng Juan bilang pagpapakilala sa 4 na ebanghelyo. May isa pang talata mula po sa unang kabanata ng Juan ang nagsasabi sa atin kung ano ang nilalaman ng 4 na ebanghelyo. Sinasabi po rito sa Juan kabanatang 1, talatang 1. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa talatang 14, doon ay mababasa po natin ang ganito. At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin. Bilang isang paglalarawan, nais kong ibahagi po sa inyo, mga kaibigan, ang aming karanasan ng aking nakababatang kapatid na lalaki. Ilang taon na po ang nakalipas, ang kapatid kong ito ay kasama kong nakatira sa isang maliit na kwarto. Ako po ay estudyante para sa pagiging pastor noon at siya naman ay isang binatilyo. Kung hindi ka masinop sa bahay, magkakaroon ka ng problema sa mga langgam. Ako at ang aking kapatid ay kapwa po hindi marunong sa pagiging masinop sa bahay. Iniiwan po namin ang asukal at palaman sa mesa lamang. Kaya't pagdating po namin sa gabi, ang mesa ay punong-puno ng mga langgam. Isang araw po ng Sabado, nagpasya kaming lutasin ang aming problema. Natuklasan po namin na ang mga langgam ay nanggagaling sa isang malaking punso sa sulok po ng aming bakuran. Nakita namin ang prosesyon ng mga langgam papunta po at paalis mula po sa aming bahay. Sa kagustuhan po naming mawala ang mga langgam na ito, binuhusan namin ng gasolina ang punso at ito po ay aming sinilaban. Lumagablab ang apoy at ang mga langgam ay pumasok sa kanilang lungga. Nang wala ng apoy, lumabas muli ang mga langgam at nakita na naman namin silang papunta at palabas mula po sa aming bahay. Habang pinagmamasdan po namin ang prosesyon ng mga langgam na ito, sinabi ko sa aking kapatid, alam mo, ipinapaalala nito sa akin ang ebanghelyo. Sinabi niya, sige sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Kaya sinabi ko po, hindi tayo nasusuklam sa mga langgam. Ayaw lang natin ang langgam sa ating mesa. Sa lalagyan ng ating asukal o sa ating lababo o sa ating lababo. Ngayon ipalagay nating maaari nating makausap ang mga langgam na ito. Ipalagay nating masasabi natin sa kanila, mga langgam, hindi kami galit sa inyo. Ayaw lang naman namin na pumunta kayo sa aming lalagyan ng asukal. Iiwanan namin kayo ng 1 kilo ng asukal dito mismo sa inyong tirahan, basta huwag lamang kayong papasok sa aming tahanan. At sinabi ko sa aking kapatid na tiyak kong papayag sila. Ngunit mga kaibigan, ang problema ito, tayo po ay mga tao at mga langgam sila. Ang mga tao ay walang kakayahang makipag-usap sa mga langgam. Makikita mo ang mga langgam na nakikipag-usap sa isa't isa, ngunit hindi natin sila makakausap hanggat tayo ay mga tao. Ngayon gamitin mo ang iyong imahinasyon.
Ipalagay natin na magagawa mo ang lahat para sa mga langgam. At mahal na mahal mo sila. Kaya naman gagawin mo ito. Ipalagay natin iniisip mo, ako ay magiging isang langgam. Maaari akong maapaka ng isang tao, ngunit magiging isa akong langgam at papasok ako sa kanilang punso at sa kanilang kapulungan at sasabihin ko sa kanila na, kayong mga langgam, makinig kayo. Mukha akong isang langgam, ngunit hindi ako isang langgam. Ako ang taong nakatira sa malaking bahay na iyon at mayroon akong panukala para sa inyo. Handa akong magsakripisyo upang tayo ay magkaroon ng kasunduan. Mga giliw kong tagapakinig, batid kong ito po ay isang nakakatawang ilustrasyon. Ngunit nakita mo na ba ang nais kong sabihin? Ang Diyos ay may salita na ninanais niyang sabihin sa mga tao. Ang Diyos ay mayroong katotohanan na ninanais niyang ibahagi sa mga tao. Nais ng Diyos ang makipagtipan sa tao. Handa ang Diyos na gumawa ng malaking sakripisyo upang magkaroon lamang ng pakikipagtipan sa pagitan niya at sa mga tao. Ngunit ang Diyos ay Diyos at tayo ay mga tao. Masyadong magpapababa sa tao ang maging isang langgam. Sinasabi ng kasulatan na nang ang Diyos ay maging tao, ito po ang pinakamalaking pagpapakumbaba na nangyari. Siguro mas maganda pang ilustrasyon na ang tao ay maging ipis upang mailigtas ang mga ipis. Inilarawan po ng banal na kasulatan na ang pinakamalaking pagpapakababang nangyari ay ang pagkakatawang tao ng Diyos. Inilarawan po ni Juan ang pagkakatawang tao at sabihin po niya ang ganito, sa simula ay ang salita at ang salita ay naging tao. Ang salita po ang bihikulo ng kaisipan. Mayroong kaisipan sa aking isipan, nais kong ipasa ang aking kaisipan sa iyong isipan. Ang bihikulo na magdadala sa aking kaisipan papunta sa iyong isipan ay walang iba kundi ang salita. Ang Diyos ay may kaisipan na ninanais niyang ipaalam mula po sa kanyang isipan papunta po sa isipan ng mga tao. Kailangan ng Diyos ng salita. Kailangan ng Diyos ng bihikulo na magdadala ng kaisipang ito. Ang salitang ito ay walang iba kundi si Jesus. Lahat po ng tungkol kay Jesus, lahat ng ginawa ni Jesus, lahat ng sinabi ni Jesus, ay isang dakila at malaking salita na binigkas ng Diyos sa mundong ito. Na binigkas ng Diyos sa mundong ito. Ngayon ang mga ebanghelyo ang talambuhay ni Jesus. Sasabihin po sa atin ang mga ebanghelyong ito kung sino si Jesus, kung ano ang ginawa ni Jesus, at kung ano mga sinabi ni Jesus. Muli kong uulitin bilang pabibigay diin, naririto na po tayo ngayon sa pinakapuso ng kasulatan, ang mga ebanghelyo. Dito po sa 5 kabanata ng ebanghelyo ni Juan, si Jesus ay nakikipagtalo sa mga relihiyosong pinuno. Narinig po ng mga relihiyosong mga pinunong ito na sinabi ni Jesus na siya ay hindi lamang isang tao, siya ay Diyos. Ito po ay isang kagilagilalas na pahayag. At syempre hindi nila pinaniwalaan si Jesus. Humingi sila ng patunay na si Jesus nga ay Diyos, nakagaya po ng pahayag niya. Nakatala po sa 5 kabanata ng Juan ang kagulat-gulat na pag-uusap sa pagitan po ni Jesus at ng mga relihiyosong pinuno po ng kapanahunan niya. Sinabi po ni Jesus, kung nais ninyong paniwalaan ang aking pahayag, hindi kayo magkukulang ng mga patunay. Nasa sa inyo ang mga himalang aking ginawa. Ipapahayag ng mga himalang ginawa ko na hindi lamang ako isang tao, nasa sa inyo si Moses. Inisip ninyong si Moses ang pinakadakila. Si Moses ay sumulat ng tungkol sa akin. Lahat ng isinulat ni Moses ay tungkol sa akin. Iniisip ninyo na si Juan Bautista ay isang dakilang propeta. Sinabi ni Juan Bautista na hindi siya karapat-dapat na magkalag sa sentas ng aking sandalyas. Nang ako ay mabautismuhan, narinig ninyo ang patutuo ng Ama tungkol sa akin. Mga kaibigan, habang inisa-isa po ni Jesus ang mga ebidensya na mayroon ang mga reliyosong mga pinuno na magpapatunay sa katotohanan ng sinabi ng Panginoon tungkol po sa kanyang sarili, sinabi po ni Jesus sa kanila, sinaliksik ninyo ang mga kasulatan dahil iniisip ninyong
Sa pamamagitan ng pagsasaliksik nito, kayo ay makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, sinabi po ni Jesus sa atin ang tungkol sa kanyang sarili. Sinabi po ni Oswald Chambers na ito ang talatang susi sa buong kasulatan. Patungkol po sa kasulatan, sinabi po ni Jesus, ang mga ito ang nagpapatotoo sa akin, ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ay naitala sa Aklat ng Juan, Kabanata 5, talatang 39. Ayon kay Jesus, hindi mo masusumpungan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagiging dalubhasa sa Biblia. Sinabi po niya ang ganito tungkol sa banal na kasulatan, ang kasulatan ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang buong kasulatan ay tungkol sa akin. Ito po ay patuloy na sinasabi ng ating Panginoon sa mga tao. Kapag naintindihan po natin na ang buong banal na kasulatan ay tungkol sa Kanya, matutuwa kang malaman na tayo ngayon ay nasa puso na ng banal na kasulatan dahil ang 4 na aklat ng Ebanghelyo ay magsasabi po sa atin ng lahat ng tungkol kay Jesus. Mga mahal naming mag-aaral, habang pinapag-aralan po natin itong 4 na Ebanghelyo, nais kong sabihin muli na sinisimula natin ang ating pag-aaral sa Bagong Tipan. Kaya naman, nais kong magsalita ng tungkol po sa ating perspektibo sa Bagong Tipan. Matatandaan mo na nang sinimula natin ang ating pagsusuri sa Lumang Tipan, sinabi ko na ang kasulatan ay tumatalakay sa isang pangunahing problema. Sa pasimula, ang Diyos at ang tao ay magkasama. Ngunit sinasabi sa atin ng banal na kasulatan sa 3 kabanata ng Heneses na nilalang ng Diyos ang tao na may kakayahang pumili, hindi kagaya po ng ibang nilalang, at patuloy na ginagamit ng tao ang kanyang kalayaang pumili upang lumayo mula sa Diyos. Ang Diyos ay mayroong napakagandang mga plano para sa tao. Ngunit ang tao ay may kalayaang pumili. Ang tao ay may kakayahang piliin ang lumayo sa Diyos at sa mga magandang plano ng Diyos para sa Kanya. Kaya't hinayaan po ng Diyos ang tao na gawin ang ganoong pagpipili. Noong pinili po ng tao ang lumayo sa Diyos, tinatawag ito ng Diyos na kasalanan. Sinabi po ng banal na kasulatan na hindi makatingin ang Diyos sa kasalanan. Kaya naman nailayo ang Diyos mula sa tao. At nagkaroon ng hiwalayan o diborsyo sa pagitan po ng Diyos at ng tao. Ito po ang pangunahing suliranin na tinatalakay po sa Luma at Bagong Tipan. Gaya po ng ating natutunan, ang Lumang Tipan ay maaaring lagumin sa ganitong pamamaraan. Sa Lumang Tipan, sinasabi po ng Diyos sa tao, paniwalaan mo ako kapag sinabi ko sa iyo na may gagawin ako tungkol sa ating paghihiwalay. Pupunta ako sa mundo upang gawin ang dapat gawin upang ako at ang aking mga nilalang ay magkasundo. Sa Lumang Tipan, mga kaibigan, maririnig mo ang mga taong kagaya po ni Job. Sa gitna ng lahat ng kanyang paghihirap na nagsasabi po ng ganito, mayroon sanang makakapaglapit sa akin sa Diyos. Hindi ko maunawaan ng Diyos. Hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan niya akong maghirap. Sana mayroong makakapaglapit sa akin sa Diyos. Napakarami kong mga katanungan. Hindi ko maintindihan ang Diyos. Sana mayroong mamagitan para sa akin sa Diyos. Sa kasukdulan po ng kanyang paghihirap, si Job ay nagpahayag ng isang propesiya. Sinambit po ni Job ang mga magandang salitang ito. Sinabi po niya, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas siya'y tatayo sa lupa. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman, na aking makikita sa aking tabi at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. Sa pamamagitan po ng propesiya, ipinahayag ito ng Diyos kay Job. Ngunit maririnig mo rin si Job na nagsasabi po na kahit pa nakakatiyak siya sa mga bagay na ito, sinabi niyang, kung alam ko lang sana kung saan siya matatagpuan. Mga mahal naming tagapakinig, nais ko rin pong ibahagi sa inyo na ang Bagong Tipan ay maaring lagumin sa ganito pong pamamaraan. Sinasabi po sa atin ng Diyos sa Bagong Tipan, paniniwalaan mo ba ako kapag sasabihin ko sa iyong may ginawa na ako tungkol sa ating paghihiwalay? Sasabihin ng Bagong Tipan na
ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay naparito sa mundo. Ang Diyos ay naging tao. Bilang Diyos na naging tao, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, maaari nang magkasundo ang Diyos at ang tao. Ang mensaheng ipinagkatiwala sa lahat po ng mga taong naniniwala sa bagong tipan ay nagsasabing, humayo kayo at sabihin ninyo sa lahat ng tao ang mabuting balita. Ang Diyos ay nakipagkasundo na sa inyo. Humarap kayo at makipagkasundo sa Kanya. Sinasabi po ni Apostol Pablo na ito ang mensaheng naipagkatiwala sa atin. Ito po ang ministeryong ipinagkalob sa atin. Ito po ay tinatawag na mabuting balita. Ang 4 na aklat, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ay tinatawag na mga ebanghelyo dahil ang salitang ebanghelyo ay nangangahulugang mabuting balita. Ang mabuting balita ay pinagkasundo ko na ang hiwalayan. Pinaniniwalaan mo ba ako kapag sasabihin ko sa iyo na pinagkasundo ko na ang hiwalayan? Yun po ang sinasabi ng ebanghelyo. Sa buong lumang tipan, maririnig mo ang mga propeta at mga taong kagaya po ni Job na nagsasabing, alam kong mangyayari ito. Naniniwala ako kapag sinasabi ng Diyos na gagawin niya ang pagkakasundo. Hangad ko lamang na malaman kung saan ko matatagpuan ang magkakasundo sa akin sa Diyos. Mga kaibigan, sa bagong tipan, maririnig po natin ang mga taong kagaya po ni Andres, ang kapatid po ni Pedro, na nagsasabi po ng ganito, natagpuan namin ang Mesyas. Maririnig mo si Jesus, ang makasaysayang Jesus na nakatayo na may balon sa Samaria, at sasabihin ng isang babae, nalalaman kong isang araw darating ang Mesyas, at isa sa ayos niya ang lahat ng mga bagay. At maririnig mo si Jesus na magsasabing, ako ang taong nakikipag-usap sa iyo, ang tinutukoy mo. Ako ang Mesyas. Mga kaibigan, ito po ang buod ng nilalaman ng lumang tipan at bagong tipan. Ito po ang dahilan kung bakit tinatawag na mga ebanghelyo ang unang 4 na aklat ng bagong tipan. Ito po ang mabuting balita na pinagkasundo ng Diyos ang hiwalayan sa pagitan po ng may lalang at sa kanyang mga nilalang. Habang sinusuri po natin ang bagong tipan, habang pinapag-aralan po natin ang 4 na ebanghelyo, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang mabuting balitang ito? Naiintindihan ko ba ang mabuting balitang ito? Pinaniniwalaan ko ba ang mabuting balita? Muli, kaibigan, layunin ko at panalangin ko na sana habang sinusuri po natin ang bagong tipan, na kung hindi ka pa nakikipagkasundo sa Diyos, bilang resulta ng ating pagsusuri sa bagong tipan, sana'y maranasan mo ang pakikipagkasundo at kapayapaan sa Diyos. Kapag ikaw ay nakipagkasundo na sa Diyos, magagawa mo na rin makipagkasundo sa iyong sarili at sa ibang mga tao. Ito po ang tunay na mensahe ng bagong tipan. Hanapin mo ang mensaheng ito, kapayapaan sa Diyos, kapayapaan sa iyong sarili, at kapayapaan sa ibang tao. Po ay dahil sa ebanghelyo ni Jesucristo. Mahal naming mag-aaral, kung ito ang iyong unang beses na samahan kami, umaasa kaming patuloy mo kaming sasamahan habang pinag-aaralan natin ang 27 aklat ng bagong tipan. Maraming maituturo sa atin ng Diyos na maituturo din natin sa iba. Dakilang hangarin ng Diyos ang magipagkasundo tayo sa Kanya upang maakay natin ang iba sa kaalaman ng kaligtasan kay Kristo Jesus. At sila ay makatanggap din ng kaligtasan mula sa Diyos. Kung hindi ka pa nagtitiwala kay Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, hinihikayat kitang gawin mo ito ngayon. Hanggang sa muli, nawa ang iyong puso at buhay ay mapuspos ng pag-ibig, biyaya at kapayapaan ng Diyos.